Amen. Blessed morning po para sa ating mga kapatid dyan sa Ahaya, Damam. Kami po ay nagpapasalamat na kami po ay natasang magbigay ng mensahe sa Ahaya. Ako po ang inyong lingkod, Kuya Ed Mijares, Tubong Mindanao, at saka dito po kami sa Jubel, GCLS, Jesus Christ, the Living Stone. So sa araw na itong ating pag-aaralan, pag-uusapan ay tungkol po sa pag-ibig. Of course, alam ko po na marami na po kayong narinig about sa pag-ibig, especially sa pag-ibig natin sa ating asawa, sa ating husband, sa ating pong mga kasintahan. But for today, ang ating pong pag-uusapan ay ito po ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ano po? So, i-share ko po sa inyo itong atin pong screen. Ito po, the love of God. Medyo mabagal naman po konti itong computer. Of course, no, kami po ay nagagalak sa inyo although na hindi po tayo nagkakita-kita pa. But balang araw po, pagkatapos nawa po ng pandemic na ito ay mawala na po itong ating pong binagbawalang physical. Ano po, sana magkaroon na po tayo ng physical. So praise God po. So the love of God, ito po ay matatagpuan, ang ating pong teksto ay matatagpuan sa 1 John chapter 4 verse 7 to 12. Ito po ang sinasabi, Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone who loves is born of God and knows God. Sa verse 8 po, he who does not love does not know God, for God is love. And verse 9, the love of God was manifested toward us, that God has sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. And verse 10, and this is love, not that we love God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sins. And verse 11, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. And last verse, it says here, no one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and his love has been perfected in us. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin, mga kapatid. Yes, Heavenly Father, we thank you, God, for this opportunity that we are going to hear for once again your word of God about your love. We thank you, Heavenly Father, for each of one of us, especially, Lord, for Ahaya Church. Lord, we continue to pray for them that you are going to bless them, O God. Magmula po sa kanilang mga pastors, elders, members, and po, lahat po na makinig sa araw na ito, Panginoon. At ayan niyo, Lord, that for today, you are going to give us a knowledge, O Lord, that we are going to understand your words. Nawa, Panginoon, ay bigyan niyo po ako ng anointing na kayo po lamang ang marinig at kayo po makita sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa mga salitang ito na ibinigay niyo po sa amin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus at sa gabayan ng Banal na Espiritu kami po ay magsabi ng Amen. Amen. So, purihin ang Panginoon for today, mga kapatid. Muli ang ating pong pag-aralan ay ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, no, na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Hindi po conditional, katulad po ng ating pong laging narinig dito na ang pag-ibig dito sa mundo ay nagbabago. No, kung emotion po ang ating pong basihan sa mga pag-ibig natin sa ating asawa, sa ating pong kasintahan, sa ating kapwa, then pag nawala na po ang emotion na ito, mawala rin na po ang pag-ibig. Kung physical naman po, kung nagbago ang physical, then mawala rin po ang ating pong pag-ibig. But ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nawawala. Kaya dito po natin makikita, no, that there is a command here that we are going to love one another because love is of God, no? At kung hindi po tayo nagmamahal,
hindi po natin alam ang Diyos. Ito po ang sinasabi dito sa banal na kasulatan sa 1 John chapter 4 verse 7 to 12. Ngayon, mayroon pong mga katanungan po mga kapatid. Kung mahal po tayo ng Diyos, kung mahal na ang Diyos ang lahat ng tao dito sa mundo, bakit niya pa ipadala ang kanyang anak upang mamatay para po sa atin? Ano po? Ano? So una tingnan natin that God really love us, Pero makita natin sa Romans chapter 5 verse 12 na nagsasabi, therefore just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. Ito po ay ang ating pong unang ama na walang iba kundi sa Adan. Siya po ang nagdala, Adan sa kasi iba, siya po ang nagdala nitong sin sa mundo. Kaya po ang sin ay dumating sa mundo. And the death spread to all men because all sinned. Alam niyo po, ito pong katanungan na ito, kung bakit sabi natin na ang mga tao ay nagkasala. We have original sin, po. Dahil sa kasalanan po ng ating forefathers, tayo po ay mayroon ding kasalanan. Kaya kailangan po natin talaga itong pag-ibig ng Diyos. Kung sabihin man ng iba, hindi na kailangan. Kailangan kong gumawa ng kabutihan para ako po ay maligtas at mahalin ng Diyos. But alam naman natin po na tayo po lahat ay makasalanan, that for all have sinned and fall short of the glory of God. So sa Romans 1:18, dahil po sa kasalanang ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. So hindi po natin pwedeng ipawalang bahala ang mga kasalanan nating nagawa. Di pa po ba sa very known na verse natin sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. For the wages of sin is death. Ang kabayaran po ng ating kasalanan ay kamatayan. So yung tanong kanina na kung bakit kailangan pang bumaba ang isang Diyos upang tayo po ay iligtas, ang unang-una, alam natin the attributes of God. God is love. Amen? God is love. At may isa pang attribute na hindi pwedeng baguhin. Ito po ang God is a just God. Kaya kung ano man po ang ating mga naging kasalanan, nagdidemand po ito ng judgment. Ito po yung sinasabi nga dito sa Romans 1:18. Dahil God is holy. Ito po yung kanyang again attributes na hindi po pwede na ring palitan. God is holy and we are sinner, kaya hindi pwede tayong pagsamahin dalawa. Pag lumapit po ang sinner sa holy, then it will spark at mamatay agad ang sinner. Yun po. At hindi naman po pwedeng just a split of seconds, tayo po yung mapawalang sala na dahil ang Diyos ay just. Kailangan niya talaga is a righteous. Kailangan po a righteous judgment. Ngayon, hindi po natin pwedeng sabihin sa paggawa natin ng kabutihan, tayo po ay mahal pa rin ng Diyos, tayo po ay maliligtas. Alam natin sa Isaiah 64:6 na nagsasabi, but we are all like an unclean things, and all our unrighteousness are all like filthy rags. No, we all fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Kaya wala po tayong maggawa na sa ating kabutihan, wala tayo talagang magawa, mga kapatid. Kahit gagawa ka ng kabutihan, kung hindi po tayo dumaan sa ating Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po natin matatanggap. Amen. Kahit tingnan po natin ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, in Romans 5:8, sabi niya po, God demonstrates His own love towards us in that while we're still sinners, Christ died for us. Yan po, mga kapatid. I-demonstrate po ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig nang tayo po ay makasalanan pa.
Amen? Although na tayo po ay nagkakasala pa rin, but we know that we are already justified by God because through Jesus Christ. Amen? Sa lahat po tayo diyan na nakikinig, alam ko na kung sino man sa atin ang hindi pa tumanggap sa ating Panginoon, we are not yet justified. Yung mga tumanggap ay ang mga justified na po. So, He demonstrated His love towards us nang tayo po ay makasalanan pa. And Christ died for us. Ito po sa Romans 8:38-39, alam natin that for na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So ibig sabihin po mga kapatid, kahit ano pang mga pangyayari, kahit ano pang mga bagay-bagay ay hindi po tayo ma-separate doon sa tunay na pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw, and this is through Jesus Christ. Amen? Yan po yung sinasabi. And ito pa po, the heart of the Bible is this. No, ang heart po ng Bible ay alam natin na lagi nating maririnig that God so loved the world. So basahin natin from 14. And as Moses lifted up the serpents in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Ito na po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Dito po ipinakita talaga ni Jesus Christ, no? Unang-una, sabi niya sa 14, as Moses lifted up the serpents in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. So ito po in-example niya ang panahon ni Moses na kung saan ay mabasa niyo po yan sa Numbers, i-research niyo naman po na kung saan ang mga Israelites po ay gumawa ng hindi maganda sa Panginoon at pinaparusahan sila ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga serpent. No? At sila po ay kinakagat at namamatay at sila ay nagsisi at ang sabi po nila ay tulungan sila ni Moses, and Moses prayed to God at sabi ng Panginoon, gumawa ka ng bronze serpent, no? Bronze serpent. At ilagay mo doon sa taas, no? I-lift mo sa taas na kung sino man ang makagat po ng ahas ay titingin lamang doon. Just wala po silang gagawin kundi tumingin lamang doon with faith. With faith. Dito pinapakita lamang na ang pag-angat din po ng ating Panginoong Jesucristo sa cross, kailangan nating titingnan siya with faith also. Wala po tayong ginawang iba, kundi ay ang ating pong pananampalataya lamang sa Kanya. Faith means we are going to give all our trust to Him alone. Sa Kanya lamang po natin ibigay ang trust na ito, mga kapatid. Amen? So, ibig sabihin niyan, sa lahat po tayo dito sa mundo, hindi man tayo kikilala sa ating Panginoon, but gumagawa ka ng kabutihan, hindi po ito sapat na tayo po ay maliligtas. Hindi po ito sapat na atin pong matanggap ang pag-ibig ng Diyos. Although ang pag-ibig ng Diyos are general, lahat po yan ay nasasakupan po ng kanyang pag-ibig, but hindi mo matatanggap ang pag-ibig na ito kung hindi mo tanggapin ng Panginoon with faith. Of course, kasama po ang repentance po dyan. Amen? Kaya itong pag-ibig na ito ay galing sa Diyos na libre na binigay niya sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, no, na namatay sa cross para po sa ating kaligtasan. Amen? So, ngayon masagot na natin yung tanong bakit hindi na lamang po niya isang split of seconds ay pwede naman niyang ibigay ang kanyang pag-ibig, no? Ang pag-ibig niya is mercy, nagkaroon po siya ng awa sa atin. Pagkatapos noon ay binigay niya po ang kanyang grasya. Ang grasyang walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa nabasa natin kanina, He is the propitiation for our sins, and not only for our sins but for the whole world. Yan may babasa niyo po sa 1 John chapter 2 verse 2. Amen. So ngayon, sa Romans 5:6-8, ito pong nagsasabi rito that demonstration of God's love.
For when we were still without strength, in due time, Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man somehow would even dare to die. But God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for all, for us. Amen? Yan po yung pag-ibig ng Diyos, na-demonstrate niya ang kanyang pag-ibig sa pamagitan po ni Kristo. And first John, ito po yung ating nabasa kanina. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. So we love because we love Him, because He first loved us. Amen? Ngayon po, tayo ngayon, lahat ng mananampalataya dito sa GCLS, diyan sa Ahaya, sa lahat po ng mga DDU, sa lahat po ng mga Kristiyano, we are loving God. Amen? Lahat po tayo ay nagmamahal sa Diyos. But nagmamahal po tayo dahil siya po ang unang nagmahal sa atin. We love Him because He first loved us. Amen. So tanda po natin yan na ang pag-ibig ng Diyos ay nauna sa lahat. No? Kaya nga po niya ibinigay ang kanyang bugtong anak. Unang-una, nakita niya po ang lahat ng tao, no, na papunta po sa impyerno. Before the foundation of the earth, before the foundation of the world, God knows already what will happen to all people dahil po sa kasalanan ni Adan at saka ni Eva. We are all bound to hell. Lahat po tayo naglalakad patungo sa impyerno. And because of that, sa nakita po ng Diyos, ang pagmamahal niya, no, ay nandoon sa Kanya. It's really nandoon sa Kanya, being an attributes. God is love. Kaya nung nakita niya po yan, nagkaroon po siya ng awa sa lahat ng tao. No? That is mercy. And after that, ibinigay niya po what is the result of this awa, the mercy is the grace. Itong grasya na ito na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Minsan po tanungin natin ating sarili, what is the difference between mercy and what is the difference between mercy and grace? Of course, it is about so deserving to receive. It is about deserving to receive. Mercy means that suppose we are going to deserve, we are deserving to receive the things that we have done. Yan po yung kasalanan na nating nagawa. Lahat ng mga kasalanan na ating nagawa, we are deserving to receive any judgment of this. Amen. That is, the mercy ay hindi na po natin patanggapin ang judgment na yan that supposedly we are deserving to receive. However, itong grasya naman ay hindi po tayo deserving to receive the grace that comes from God, but He gave this to us. No? Ang pag-ibig ng Diyos because of who we are. Ang pag-ibig ng Diyos because of what we have done. Not because of what we have done. Ang pag-ibig ng Diyos is only one-sided first. Galing lamang po sa Kanya no matter who we are. Kung ano man po ang ating katayuan sa Kanya ay hindi po 'yon tinitingnan ng ating Panginoon. The love of God comes from His inner heart. Kahit ano pa man ang ating pong sitwasyon ay manamahal po tayo ng Diyos. Kaya po ang pag-ibig niya ay unconditional. Amen. In Luke 12:6-7, are not 5 sparrows sold for 2 copper coins, and not one of them is forgotten before God, but the very hairs of your head are all numbers. Do not fear, therefore you are more valued than many sparrows. Ito po ay nagpapakita lamang ng pag-ibig ng Diyos ay talagang nasa atin. We have a value. Baka sabihin po natin, ay wala man akong value, ako ay makasalanan, ako po ay
ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Baka pag lumapit po ako sa loob ng simbahan, pag pumasok pa ako po'y masusunog. No, tayo po lahat dito sa mundo ay may value sa Panginoon. Amen? So yun po yung pag-ibig ng ating Diyos. No? That in Matthew chapter 5 verse 45, sabi po dito that you may be sons of your Father in heaven, for He makes His sun rise and on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Makita natin dito mga kapatid, this is the general love of God wherein ay binigay niya po even the sunrise to the good and to the bad. No, yan po ay sa pagmamahal ng Diyos sa lahat. In Luke chapter 15 verse 4 to 7, ganyan tayo kamahal ng Diyos. Makita niyo dito, what man of you having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it. And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep, which was lost. Say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. Dito natin makita mga kapatid, inahalintulad ng ating Panginoon ang isang makasalanan sa isang lost sheep na po, na hindi po siya humihinto. Hindi po siya humihinto para makita po ang nag-iisang nawawalang itong tupa na ito upang maibalik lamang po sa Kanya. Ganyan po ang pagmamahal ng Diyos kahit sino pong mga makasalanan dito sa lupa. No, hinahanap niya po, and He is always knocking the door of our hearts. In Revelation chapter 3 verse 20, it says that behold, I stand on the door and knock, and whoever opens the door, I will come in and I will be with him. Now, ito po yung ibig sabihin ng Panginoon na kung saan hindi po siya humihinto sa kanya pong pagkatok ng mga puso ng sinuman upang ibigay ang tunay na pag-ibig na nanggaling lamang po sa kanya. Dito natin makita that 99 ay diyan lang muna. Hanapin ko muna yung isa. Sino ka man mga kapatid, kung ikaw man po ay hindi tumanggap sa Panginoon, kung ikaw man ay hindi pa talaga kumilala sa Kanya, this is the time that you are going to accept the love of God upang ikaw ay maging anak ng Diyos. In Romans 1 and John 1:12, it says there that as many as receive Him, He gave the right to become children of God. Amen. So ganyan po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. In Luke 10:27, so he answered and said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with your mind, and with all, and your neighbor as yourself. Ito po yung tinatawag nating a vice versa na pag-ibig. Amen. Kung ang Diyos ay nagmahal sa atin, of course, kailangan din po natin imahalin ang ating Diyos at kailangan din po nating mahalin ang ating kapwa. Ito po titingnan natin sa the same word of God but different verses dito sa Matthew chapter 22 verse 37-40, ganyan din po 'yon. No, this is the greatest commandments na sinasabi. And Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Mga kapatid, ang pagmamahalan ay napakaganda kung ito po ay vice versa. Amen? Kung ikaw ay nagmamahal lamang sa iyo, sa kapwa mo, at siya hindi nagmamahal sa iyo, is okay lang din. Yun po, dahil po ay utos sa atin, na mahalin natin ang kapwa. Pero napakaganda talaga kung kayo ay nagmamahalan. Amen? So ito po yung gusto ng ating Panginoon, that when He loves us, we love also Him. No? And we love also His creation.
Dito po napapaloob ang sinasabi nating apat na klase, ang mga iba-ibang different kinds of love, no? We have one, eros love. Dito po ay pagmamahal natin sa ating asawa, sa ating husband, sa ating kasintahan. And the other one is philia love. Dito po ang pagmamahal natin sa ating kapwa, sa ating mga kaibigan. And spousal love, ito po ay pagmamahal ng isang ama sa anak at ang anak sa ama, asawa, sa nanay. No, ito po ay sa ating loved ones, ano. And the last is the agape love. The agape love, ito po yung pagmamahal ng Diyos. Of course, ang pagmamahal din natin sa Kanya, that is all about unconditional love. Amen. So napapaloob po dito sa dalawang ito, ano po, that the love of God ay nandyan at agape love, at ang love po na philia ay nandyan din, at ang love po ng ating pagmamahal sa ating pong asawa ay nandyan din po. It is all there already. Amen? So, doon sa Luke na basa natin kanina, Luke 10:27 and Matthew 20:37 and 40, mayroon pa yan sa Mark, yan po ang greatest commandment na inutos po ng ating Panginoon. So, what is the main thing here is the love. Amen. So, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Then love your neighbor as you love yourself. Sabi po rito, these two commandments hangs all the law and the prophets. Mga kapatid, kung maalala niyo po, what is the symbol of Christianity? Mayroon pong nagsusuot po ng necklace na mayroong cross. This is the symbol of Christianity. At alam natin na ang ating mga simbahan ay nilagyan po ng cross. And even, ang mga doon po na sa mga namatay na sa sementeryo ay may mga cross din. What does it mean? There is a power of the cross. Amen. So here in this verse, napakikita natin dito na kung saan ay the vertical relationship and at the same time the horizontal relationship. The cross has two parts, the vertical and the horizontal. The vertical relationship, this is we call, you shall love the Lord your God with all your heart. That is vertical, directly pinpoint to up to God. And the other one is the horizontal. Love your neighbor as you love yourself. So ito po ang cross. Pag inikot mo po ang cross, ay hindi po siya umaalis sa pagtuturo sa taas. That means continue to have a great relationship with your love, with your Lord, with your God, with all your heart, with all your soul. Pero itong horizontal, pag inikot mo ang cross, ito po ay babalik sa dati from 0 degrees to 360 degrees to 0 again. That means, pag sinabi mo, sino po yung aking neighbor dito? You love your neighbor as you love yourself. Who are my neighbors? Itinuro po dito ng cross na ito, ng lahat na nasa kapaligiran mo ay ang iyong neighbor. Of course, iyong asawa, anak, mga loved ones, mga kapitbahay, mga lahat ng tao diyan sa kapaligiran, at lahat ng Pilipino, not only lahat ng Pilipino, kundi lahat ng tao sa mundo are all our neighbors, mga kapatid. Actually, in example niya diyan, ng tinanong po ng attorney na yan, na nagtanong sa ating Panginoon, ang sabi ang binigay ng Panginoon is the Samaritan, yung Samaritan man. Di po ba? So, ang neighbors po natin ay walang iba kundi lahat ng tao na atin pong nakikita. They are all our neighbors. So ang turo ng ating Diyos, we are going to love them all. Magmula po sa ating asawa, sa ating husband, sa ating mga anak, sa ating mga loved ones, sa ating kapitbahay, to all na ating pong nakikita, kailangan nating imahalin. Yun po yung ating main text kanina, that we are going to love one another. Dahil pag hindi po tayo nagmamahal, hindi natin alam ang Diyos. Hindi natin kilala ang Diyos because God is love. 1 John chapter 4 verse 8, because God is love.
Amen. In Matthew chapter 7:12, ito po yung golden rules na lagi nating ina-apply. No? Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. Ano? This is the law and the prophets. Ito po yung mga normal na mga ano natin, ano, na notice sa atin that we are going to love, kung ano ang ginawa, kung ano, kung ano ang gusto mong gawin doon, yan din po ang gagawin sa iyo, ano. So if we love them, of course, other people, they are going to love us also. Dahil pag minahal tayo ng Diyos, minamahal din po natin ang Diyos. But hindi po siya actually naghihingi ng kapalit noon. Ang kanyang pagmamahal ay para po sa ating kaligtasan, para sa atin lahat. But ang utos niya ay mahalin natin ang lahat na nandito sa mundo. No? Mahalin din natin siya. Una sa lahat, mahalin natin siya. Yung tinatawag nating idolatry. Hindi lamang po images po ang idolatry, kundi ay napakarami po ang mga bagay-bagay na nag-hinder sa ating pagmamahal sa Diyos. That is all idolatry. Either it is materials, either it is person. Ano? So, kailangan po ay ang pagmamahal natin ay directly sa Kanya lamang. Amen? So, yun lamang po. At of course, ang tunay na pagmamahalan natin, hindi din natin ito maiwasang pag-uusapan ang pagmamahalan nating mag-asawa. Of course, magkasintahan o mag-asawa. Alam niyo po mga kapatid, itong pinaka-importante. Maraming pong nagtatanong, ano po ang sikreto upang tayo po ay maging masaya ang pagsasama na nagmamahalan until death do us part? Ano po ang sikreto? The secret is only one. Be in the presence of our Lord Jesus Christ. Kailangan po natin ilagay siya sa ating pong kalagitnaan. Amen? Siya po ang dapat na sa ating kalagitnaan. Amen? Ito pa po yung sinasabi po natin, ito pa po yung another verse, Matthew 5:43-46, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But ang utos ng ating Panginoon, but I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who faithfully use you and persecute you. And that you may be sons of your Father in heaven, for he makes his sun rise on the evil and on good, and sends rain on just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward have you do not even? What reward have you? Do not even the tax collector do the same? Kaya ang pagmamahal na ito dapat nating ibigay sa lahat ay hindi po pinipili. Para po sa lahat, mga kapatid. Amen? So nawa po mga kapatid, ang ating pagmamahalan dito sa mundo ay continuous. Hindi lamang po in the times of February 14, sinasabi nating Valentine's Day. For us, ang pagmamahalan natin is a continuous na yan. Hindi lamang sa isang araw, kundi continuous. Ito po yung tawag natin the marriage triangle. Sinasabi po ko kanina that ang ating pagmamahalan bilang asawa at husband and wife, the secret is only Jesus Christ. If Jesus Christ is in our life, the wife will come to Jesus, will go up. The husband will go up. Then makita natin, as we go up here to Jesus, the more we become closer to Jesus, the more the husband and wife become closer as well. That means our relationship will be in a good one. Magiging napakaganda po ang pagsasama ng isang husband and wife, and even ang magkakasintahan kung si Jesus Christ ay nasa ating kalagitnaan. Amen? The more na tayo po ay lalayo sa ating Panginoon, at lalayo ang wife or ang husband ay lalayo sa Panginoon,
magkalayo rin po ang ating relationship. Yan. Lagi nag-aaway at marami po sa naghihiwalay, mga kapatid. Ang sekreto, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? So alam niyo po natin na ang pag-ibig po ng ating Diyos ay hindi po nagmamaliw, mga kapatid. Ano po? Ganyan po ang pagmamahal niya nung tayo po ay makasalanan pa. No? Yung ating pong teksto sa araw na ito, tunay nga po na it is a vice versa na pag-ibig. Minahal tayo ng Diyos at ang utos niya rin sa atin ay mahalin natin siya at mahalin natin ang ating kapwa, mga kapatid. Ang ating kapwa, nandiyan na po ang ating asawa, nandiyan na po ang husband, nandiyan ang loved ones, nandiyan ang kapitbahay, nandiyan na lahat ng tao dito sa mundo. So, being a Christians, huwag tayong huminto sa pagmamahalan, mga kapatid. Ipag-pray natin ang bawat isa at alam natin that our mission is to share to others the love of God. That is the gospel. Huwag po tayong huminto kung sino man po sa atin, mga mahal sa buhay, hindi pa po kumilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kung may pag-ibig po tayo sa ating pong puso na galing sa ating Panginoon, we are going to express it upang ating ma-share ang pag-ibig na ito na walang iba, the gospel. Amen? Yun lamang po, mga kapatid, ang ating pong mensahe sa araw na ito na ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw, hindi po conditional, kundi unconditional. Sino ka man, ano ka man, ang pagmamahal ng Diyos ay lagi pong nandyan. Tanggapin natin ang pagmamahal na ito at tayo po'y sama-samang maging masaya sa paglilingkod sa Kanya. Yan lamang po, mga kapatid, tayo na po ay manalangin sa huling panalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat, Lord, sa araw na ito, Lord, na ibinigay niyo po ang mga salitang ito. Na tunay nga po, Panginoon, ay titimo po sa aming mga puso na kami po ay nagmamahal sa aming kapwa. Ito po utos niyo, Panginoon, that we are going to love our neighbor as we love ourselves, O Lord God. But una sa lahat, Ikaw ay mahal namin, Panginoon, dahil Ikaw ay unang nagmahal sa amin. Panginoon, sino man po kami sa inyong harapan, Lord, whoever we are right now in front of you, nobody knows our personal relationship with God. We are praying, Lord, that you are going to bless each one of us and give us this enthusiasm, give us this motivation, Lord, that we are going to share your words. Ito lamang po ang aming maipamahagi sa mga mahal namin sa buhay, na ikaw ay may pamalitan namin that you love them as well, Panginoon. Katulad ng pagmamahal mo po sa amin. Salamat po sa araw na ito. Salamat po sa Church of Ahaya, Panginoon. Lord, I pray that you are going to continue to bless them, Lord. Ang overseer nila, Panginoon, ang kanila pong head servant, assistant head servant, and the rest of the elders, and the rest of the leaders of the ministry. We are praying for them, Panginoon, that you are going to bless them as patuloy rin po ay ang kanilang mga members, Panginoon, and for all of us, O God. Salamat po sa inyo pong mga salita sa araw na ito. Nawa, Panginoon, ito po ay aming may pamuhay, Panginoon. Ang tunay na pag-ibig ay galing lamang po sa inyo at it will be manifested through our life. Dahil sabi niyo po sa inyong salita in Matthew chapter 5 verse 16 that we are going to let our light to be shine to other people, that they are going to see the good works, that it will praise the Father which is in heaven. We thank you, Father, that you teach us like this. So pang amin pong ang aming buhay ay mag-shine to them, at ito po ay makikita nila the good works namin pong ginagawa upang ikaw ay kanilang dakilain, Panginoon. The good works is the result of our salvation. We thank you, Father, for once again. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo at sa gabay ng Banal na Espiritu, kaming lahat po ay magsabi ng Amen. Salamat po sa inyo, mga kapatid. Muli, ito po ang inyong kapatid na si Kuya Ed Mijares sa GCLS. God bless you all. God bless you.